Hello po sa inyo. Recently, nung mga few days ago, nakapag-release ako ng video about sa isang Yamaha NMAX version 3. At yan yung nagpe-play na yan. Ginagawa ko lang ito ng voiceover since meron na naman akong panibagong kulo na ano ba mas maganda? Version 3 or yung version 2? Well, kaya naman kapagsabi niyan kasi unang-una sa lahat, may mga tao na nang nagbebenta ng kanilang version 2 para makapili ng version 3. Iba naman, gusto daw nila ay version 2 pa rin. Kaya ngayon, sa mga may Yamaha NMAX na version 1, tahimik lang muna tayo kasi gagawin ko rin yun ng video kasi yun rin yung motor na ginagamit ko. At ito na ang mismong topic po natin, ang version 3. Palagay ko, meron na rin kayong nakitang post na may kumalikot lang ng onte doon sa YECVT. Tinutukoy ko yung Yamaha TechMax version. Tapos, ito yung post na yan. Yan yung mga pictures na nakita natin sa Facebook, sa social media, or kung saan man. Tapos, ito rin yung quote na sinabi doon sa mismong post. And I quote, "Wag mo na ma-hype sa NMAX V3 TechMax dahil wala pang mabibilan ng replacement parts tong unit na to. Issue, ginalaw yung CVT tapos di na umaandar, maiiyak ka na lang talaga dahil ultimo mekaniko ng Yamaha di kinaya." End of quote. Ano yung masasabi nyo dito sa issue na ito na lumalabas sa Facebook? Comment down below na lang ha. So, ayun na nga, ano bang variant na pwede sa iyo? Yung standard version o yung TechMax pa rin? Let's go on to the video about yung version 2. Version 2, ito yung itsura niyan. Bit of a story dito sa version 2 na binivideo ko. Una sa lahat, maraming salamat sa kumpare kong mekaniko na siya may-ari nitong version 2 na NMAX. Tapos, para sa akin, ito yung isa sa mga matitinong version 2 na nakita ko sa aking paningin o sa aking experience sa pagmumotor. Una sa lahat, ang selan ng may-ari ng NMAX nito. Kahit hindi pa due date na kailangan palitan, pinapalit na agad. Wala mekaniko talaga yun Kaya kailangan talaga maging maselan. Tapos, ito yung isa sa mga version 2.1 na sinaunang release that time yon. So, brand spanking new talaga to nung nakita namin ito na nasa daan. Tapos alam ko galing pa tong Batangas plant ito yung mga silent release. Tapos ito yung pintura niyon, yan yung launch color. Tapos kung ano na nilagay na accessories dito para lang ma-suit up sa mismong rider. Ayan, may bago natong side mirrors. Mamaya na lang, sige, kasi nagsalita naman ako dun sa sa pagbi-video nun. Ayan, lalagay ko rin yung presyo nun. Tapos ayun na yung ating video for today. Yan, gusto ko mag-comment down below kayo kung ito pa rin ba ang bibilin yung version na ng NMAX. Kahit second hand man lang ito o mag-a-upgrade na ba talaga tayo sa version 3. Okay? Tara na, let's go for the video. Ay, put. Tama. Okay. Ayos na. Kano to, Mon? Lahat mga accessories. Ano na? Pagkano yung mga accessories nito? Ito, simulan natin dito. Golden bolts. 23,000 yan yung isang set. Sunset, lahat na to, pinaligiran na to. Tapos 2.5 yung side mirror. Yes. Tapos yung visor 1.7. Visor 1.7, 2.5 side mirror. Okay. Tapos yung grip 2.5 din yan Okay. Tapos ito mga grips 2.5. Kasama na tong preno. Isang set yan. Okay. Pansin ko po nagpalit ka na rin ng ng ABS ng ABS gear. 750 bili ko niya. Okay. Tapos yung caliper. Stock to? Stock. Ito? Stock to? Stock na yan. Also? Yes Hindi Brembo? Hindi, sticker lang. Sticker. Yan naman pala. Isip ako Ito, suspension. Buksan mo. Ito 11.8. 11.8. Tapos 5.9 yung 5.9 yung center stand. Okay. Ito. Alin yung 5.9? Yun, center stand. Center stand. Yung stainless. Pinakamakapal yan. Ayos Linis na linis tong panggilid
Kasi ito pa rin yung stock na upan ah. Stock pa rin. Nice. Stock na stock. Ito yung dating paglalagyan ng top box. 2.5 naman yan. Yes. So ito, yung mga BMW. Pero ito yung reflector eh, no? Nasa gilid. Yan. Okay. Tapos, and, stock pa rin yung pipe mo. Hindi ka magpapalit. Hindi pa. Okay. Isang gulong yun, karili. Porto at saka ano yun eh. 3.7. Okay. 3.7 yung dalawa. Hindi. Itong likod lang? Porto yung likod. 2.7 yung harap. 7,000 mahigit lahat. Okay. Okay, nasabi na natin to. Itong side stand, magkano? Isang set lang. Isang set. 5.9. 5.9. 5.9 pati set. Okay. Sting. Isa. Tapos, paano nga ulit? Ito ang seat na. Tapos sa isusek. Ganun pala yun. Yan o. Kasi wala ako dito sa version 1. Oo, nasa thermos eh. Isang buong helmet dito, kasya na to. Ito, toolbox pa nga ito nung may-ari eh. Okay. Tapos, vehicle emission control information nandito sa gilid. Alam ko, nandito yung... Hindi ko lang mahanap yung... Asan yung ano? Yung tag dito? Yung tire pressure monitoring system. Dyan, sa ilalim. Yan. Yan! Designate, sorry, sticker pala. Tire pressure monitoring system ang putik. Pag dalawang pasahero, 22-36. 22 harap, 36 sa likod. Okay. Kumikinang-kinang talaga ang suspension. Pinaganda yung 160 na version 1 kayo ah. Wala. Ito yung mga helmet ko. Alam mo ba, yung version 1 mo lang ganito? Yung helmet hook. Helmet hook? Wala akong ganyan eh. Yun na, naiingit lang ako eh. Iba nagpapalagay na adapter. Yung tornilyo ng battery, yung hook. Yan lang. Tapos ito yung chassis. Chassis number. Okay. Ano yan? ADB? Yung bago nilang ito. YECBT. Yun nga. Ano yung ano na to? Ang tag dito? Ano yung battery nito? Yuwasa pa rin? Maron. Okay. So nagpalit ka na ng battery? 4 years na yan. Bago pa yan yung pinalitan ko, di ba? Okay. Hindi ko alam yun. Almost 6 months pa lang yan yung pinalitan ko yung ano yun. Pero yung Yuwasa, tinago mo? Hindi. Binigay ko sa kanya. Sira yun. Kaya pinalitan. Okay. Hindi niya mapa-start. So ito na rin yan. Maron. So ito yung fuel filler cap. Ayos to. Sana! Bukan tayo pa yan, mamaya. Anong kinakarga mo dito, Edmond? Premium o unleaded lang? Unleaded lang. Sige nga, ikaw magsabi. Advisable ba ang premium? 10 max? Okay lang. Ako hindi. Ayaw. Unleaded talaga. Ako ano yung recommended nila? Ako ano lang yung re-recommend nyo dito? Kasi subok ko na yan eh. Pag tinanggal ko yung spark plug. Pag tinanggal ko yung spark plug yan, walang tag doon. Walang carbon. Pagpaiba-iba ang gasolina, nagkakarbon. Nagkakaroon ng carbon. Yung may sinasabi nila namumumo. Yan, pag unleaded ang pinarga ko, maputi yung tip sa spark plug. 4 years na yan ha. Araw-araw ko paggamit. Ginagamit mo yung Y-Connect? Hindi. Binaypass ko. So, paano bypass? Tinanggal ko mismo. Kinansel ko. Okay. Yung nagsisira ng battery Ayan yung nagdi-discharge, diba? Okay. So, paano nga ulit to? Pakaliwa, pakanan? Hindi. Pakanan? Okay. Ito yung medyo tricky kasi wala akong ganyan. Ay, sige. Ibubulsa ko na yung susi. Ayan na lang natin. Yan. Tapos yung seat ulit. Yan. Kasi yung Y-Connect, saan na ako connecta dito? Sa likod? Hindi, dyan sa loob ng battery sa loob ng battery? Ano yung may parang pinaplug dito? Kwan yun,
pagka ano, pag na-accident yung naiwanin sa loob, may susian yan dun. Sa ilalim, di ba? Sa ilalim. Okay. Akala ko dito. Hindi, Okay. sa ilalim mismo. Ito. Doon. Yung version 3, ganun din. Sabi siya, may mechanical key. Tapos sinabi sa akin na hente, ay sir, dito mo na lang buksan kasi walang battery ngayon. Okay. Isa. So, yan, on. Yan, telepono. Yan, ganyan ko siya kalapad eh. Tapos pinatint mo na yung yung display. Okay. So, ready to start na to. Tahimik ang tahimik yung starter. Ginagamit mo yung auto start stop? Oo. Ginagamit mo siya? Okay. ABS, nagpalit ka na ABS? Hindi pa. Hindi pa, ito pa na yung stock. Okay. Ayos Tapos sila na yung tinakbo nito. Battery 4.9. Tapos dual channel ABS na rin, syempre. Ito yan. Ito yung kinaingit ko lang sa yung mga hazard switch. Okay. High beams. Binili mo ng TV? Siguro, mga ilang palabas lang. Ito yung menu. Sa amin walang ganito eh. So, okay. Yan, napakatahimik. Mga galaw-galaw pa yung mga gulong. Ilan taon na sa'yo ito? 4 na. Pagka idadala ba tayo ng NMAX? Ay, 2021 ba to? Isa sa mga unang unit na may ganitong pintura yan. Naalala ko yan. Tapos nung nung lumitaw na yung mga ibang version, alam ko naging issue nito sa Batangas. Yan. Okay, yun. Kakapal pa rin. Ay, ito. Iba na to kasi dahil doon sa top box. Ayan, makapal na siya. Ayan, baka recommended din. Ito, magkano to? Ito. Hindi kasama to. Kasi ito yung sa top box yan. Okay. Tapos, ano ba busin naman? Yung stock pa rin. Ayos yan, may mga pa, check pa ng oil. Ito, yan, tape. 32,279 kilometers. Okay. Tapos ito pala yung additional storage. Ayos binalutan na ng carbon fiber yan. Tapos yung syempre yung blue core, ito naiingit ako dito ba't ito maayos pa yung blue core na stamp. Ayan, golden bolts pa rin. Okay, yun ang mga kailangan ko lang alamin. Ito separate na yung ilaw ng yung tawag dito, yung light bulb dito sa plaka. Sa version 1 kasi isa yan and ito isa pa rin yung isang buong assembly pa rin dun sa turn signal lights. Tapos itong brake lights. Okay. Tapos nagpalit ka na ng kulat nito? Di pa? Okay, pero kulat dito pa rin. Sariwang-sariwa pa yung catalytic converter. Catalytic converter sa version 1 wala nito. Version 2 lang naman ito. Kaya pala parang tahimik gusto mahimik. Okay, wala na konting galos. Konting-konti lang. Ayan. Yung mga kailangan natin elements na may plastic guard. Patayin ko lang. Ayan. Okay.
Lock. Patay. Kunin ko yung equipment ko. At ayun na nga, doon na magtatapos ang buong in-depth tour ng aking tropa ng NMAX. Napaikot-ikot kami dito. At lagi kong natatanong yung mga presyo nun eh. Kasi sandamakmak na accessories yung nilagay doon sa motor niya. Ganon ka-passionate ang isang mekaniko sa mga kanyang motor o kotse man. Kaya ito, napapansin ko kasi dito sa NMAX community, syempre mga users, may mga ibang sektor na gusto nilang pakawalan ng kanilang lumang NMAX para sa isang bagong NMAX. Yun yung isa. Pangalawa, iba, gustong-gusto na lang nila kung ano yung merong NMAX na meron sila, doon na lang sila magsistay kasi hindi nila alam kung yung bagong NMAX na version 3 ay magiging reliability issue ba to, magiging matibay ba to at the long run, o depende na lang kasi sa paggamit niyan eh. Ito meron pa ako isa pang kapitbahay, isa sa mga kaibigan ko nga pala, na meron rin siyang version 2 na NMAX, tapos dark gray yung kulay nun. Tapos, may nakwento sa kanya sa akin na kapag naiwan, yung time na naiwan niya yung unit niya nung like say isang linggo, hindi na nag-start eh. Kumbaga na-discharge na yung battery. Tapos, na-apekto pa yung AD Pro. Ewan ko kung anong alam nyo doon kasi panibago lang ako dito sa sa version 2 and 3 na units ng NMAX. Kumbaga, pati yung starter na damay, ayun, nadadamay na dahil sa isang nagawa niya doon sa NMAX na hindi niya nang naigamit ng isang linggo. Kaya pala may na rin ako naririnig ng mga NMAX users na may Y-Connect, ginagawa nila, binabypass yun. Ayun, katulad na minention niya dito sa video mismo na binypass na lang, kumbaga hindi na ginagamit yung Y-Connect. Kumbaga, yung Y-Connect, yun yung rason kung bakit na-discarga yung battery itself. Alam niyo naman yung purpose ng Y-Connect, yun yung magagamit mo yung cellphone mo mismo para makita mo kung ilan yung tinakbo mo, kung gaano ba katipid yung ginawa mong biyahe sa NMAX mo, and so on and so forth. So, ayan, yun lang ang tanging yung pangalawang sektor, yun yung they want to keep their NMAX itself, and yung isa pang sektor ng mga tao na yung new buyers para sa NMAX. Kung syempre, abangan na lang natin yun kasi yung mga new buyers of NMAX, sila ang magiging brand new customers for welcoming towards the NMAX community. At syempre, yun yung kung sino yung pinaka first time na makakasalap ng NMAX na motor, most likely sila ang pinakamagandang bigyan natin ng reactions. Like, sabihin natin for 1 year from now, yun, sila makakapagsabi ng pulidong opinion kung maganda ba yung ride, maganda ba yung build quality ng isang NMAX version 3. Tapos, ayun lang. Para, syempre, matahimik na rin natin kung chismis ba ito, o totoo ba ito, o peke ba itong sinasabi ng isang tao, na kung ano ba talaga ang isang experience of owning an actual Yamaha NMAX. Kaya ayun na nga, higit sa lahat, maraming salamat rin sa tropa ko na nilend sa atin tong version 2. Ayun lang yung masasabi ko for this episode. Abangan nyo yung version 1 na NMAX. Meron rin akong video nun na i-upload very soon sa channel na ito. Peace and thank you and goodbye.